Magandang hapon po. Dinukot sa loob ng ospital sa Rizal ang isang bagong silang na sanggol. Ang suspect nagbihis ng uniforming pang-nurse. Nakatutok si Katrina Son. Sa CCTV video na ito ng isang public hospital sa Binangonan, Rizal, kita ang isang babaeng naka-uniform ng nurse na naglalakad sa pasilyo. Sa kuha ng isa pang CCTV, iba na ang suot ng pang-itaas ng babae. Meron na rin siyang kargang sanggol. Sa isa pang CCTV video, kitang sumakay siya ng tricycle bit-bit ng sanggol. Ang mga videong yan, kuha noong Huwebes, August 17, kung kailan may isinumbong sa mga otoridad tungkol sa nawawalang 2 days old na sanggol. Sa investigasyon ng pulisya, ang babaeng naka-uniforme ng nurse, hindi pala nurse. Pumunta po siya sa bayan at doon po makikita na nung sumakay ulit siya ng tricycle, iba na po ang kanyang suot. So, kung susundan po natin yung mga events, ay 3 beses po siyang nagpalit ng sasakyan, ng tricycle, at 3 beses din po siyang nagpalit ng damit. Malaking tulong daw na nag-alis ng face mask ang suspect sa isa sa mga sinakyan nitong tricycle. Kaya agad umanong nagpakalat ng mga larawan ng mga pulis sa mga kalapit na barangay. At nakilala siya ng isa sa mga kagawad. Madaling araw kahapon, nahuli ng mga otoridad ang suspect na si Sherilyn Sebanico. Base sa salaysay ng suspect sa pulisya. Last November, nakaranas po ito ng miscarriage. Ang ating pong suspect ay nakunan. At hindi niya po ipinagtapat sa kanyang family yung nangyari sa kanya. Instead, na pretend siya na still siya ay buntis. Hanggang nga po sa naganap na nga po yung incident ng kidnapping. Nakausap ng GMA Integrated News ang suspect pero tumangging humarap sa kamera. Humihingi siya ng tawad sa pamilya ng sanggol. Nadala raw siya ng emosyon kaya nagawa ang pagtangay. Na-inquest na kahapon ang suspect na nahaharap sa reklamong kidnapping. Agad ding naibalik ang sanggol sa kanyang mga magulang na tumanggi nang magbigay ng panayam. Sinubukan pa namin kunan ng pahayag ang pamunuan ng ospital. Pero nang nagpunta kami roon, sabi ng nakausap naming staff sa lobby, isang doktor at isang nurse, binilinan daw sila na huwag magbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Nauwi sa enkwentro ang pagsita ng pulisya sa magkaangkas sa motorsiklong may kaduda-duda umanong plaka. 2 ang patay kabilang ang isang babae na damay lang sa barilan. Nakatutok si Nico Wahe. Parang 45. Meron pong bala yan, sir. Ha? May bala yan? Meron. Ano ka ba? Guardia po, sir. Guardia ka? Sa Center Island, malapit sa Soler Street sa Rizal Avenue, Santa Cruz, Maynila, na corner ng mga pulis ang lalaking ito mag-alas 10 kagabi. Duguan habang pinupusasa ng mga pulis. Ang kanyang kasama sa Center Island nagtapos ang buhay. Nasitang 2 sa isang checkpoint sa Recto Avenue. Magkaangkas sila sa motorsiklo na may kaduda-dudang plaka. Inahanapan ng dokumento, tinatanong sila, pumapalag na yung 2. Pagkababa ng motor, dito na raw bumunot ng baril at nagpaputok ang driver ng motorsiklo na si Wilfredo Marquez. Bumunot na rin daw ang angkas na si Bobby Alconera, kaya gumanti ang mga pulis. Tama sa dibdib ang naging dahilan ng pagkamatay ni Marquez. Sa tiyan naman tinamaan si Alconera na dinala sa ospital. Pawang mga security guard. Dumaan lang kami. Tapos? Tapos pagdaan namin, nag-checkpoint. Oo. Tapos? Tapos pinabuksan ng bag ko. Tapos yung kasama ko, sumigaw. Ano? Sabi ko, bumaba na ako, bumutok yung kasama ko. Ikaw hindi ka nagpaputok. Bakit may baril ka? Guardia po kami, sir. Ha? Guardia po. Lisensyado yung baril mo? Pininis mo pa yung tao? Opo sir, kasi Bakit? pag clearing namin sir, paglapit ko sir, maangat pa yung baril. Sa kasagsagan ng engkwentro, patay ang isang babaeng 47 anyos matapos matamaan ng ligaw na bala sa ulo. Inaalam pa kung sa mga sospek o sa mga pulis nang galing ang bala. Patuloy ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Wala pa ring preno ang taas presyo sa petrolyo. Sa tansya ng isang oil industry source, 60 centavos to 1 peso per liter ang magiging taas presyo sa gasolina.
Ang diesel naman posibleng walang galaw ang presyo o posibleng tumaas ng hanggang 40 centavos kada litro. Magiging ika-6 na sunod na linggong taas presyo na ito sa gasolina at hanggang 8.75 pesos na ang dagdag kada litro. Sa diesel naman, pang 7 sunod na linggo na at magiging higit 13 pesos na kada litro ang idinagdag. Sa gitna naman ng patuloy na taas presyo sa petrolyo, sinabi ng Pasang Mazda na mag-aayon sila sa Martes ng petisyong dagdag pamasahe sa jeepney. Piso ang gusto nilang maidagdag sa unang 4 na kilometrong biyahe. Provisional ito o posibleng magbago depende sa galaw ng presyo ng petrolyo. Pero dahil may 2 pisong taas pasahe ring hirit, ayon pa transport group, pinayuhan ng LTFRB mga transport group na pag-isahin ang kanilang mga fare hike petition. Asahan naman sa Setyembre ang taas pasahe sa aeroplano dahil sa pagtaas ang fuel surcharge na dagdag singil para sa jet fuel. Mula sa level 4 ngayong Agosto, itataas ito sa level 6. Ibig sabihin, posibleng umabot ang fuel surcharge sa 185 hanggang 665 pesos para sa domestic flights at 610 pesos and 37 centavos hanggang 4,538 pesos and 40 centavos para sa international flights. Mahal na nga, naninilaw pa raw ang mga ibinebentang bigas sa ilang pamilihan dahil daw sa nagdaang bagyo. Ang tanong, kailan kaya bababa ang presyo? Nakatutok si Bernadette Reyes. Naninilaw ang mga bigas na may halong palay pa na binebenta sa regalado sa Fairview, Quezon City. Ayon sa isang rice miller, may mga bigas na mas mababa ang kalidad, lalo na kung kabilang ito sa mga naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. Naapektuhan po talaga yung quality nila. Ito po yung maaaring na i-offer ng mga kasamahan nating nagtitinda. Sa pinakauling price monitoring ng Department of Agriculture, umaabot na hanggang 55 pesos ang kada kilo ng regular milled rice. Hanggang 57 pesos naman ang kada kilo ng well-milled rice. Ayon sa Philippine Rice Industry Stakeholders Movement, maaari raw talagang umabot sa mahigit 50 pesos ang bigas sa mga retail outlet. Pero may mabibili naman daw na mas mura pero maganda pa rin ang kalidad. Sinasabi po nila na 50 plus kasi po ang puhunan po ng bigas natin nasa 2,500 sa 50 pesos po yan plus 4 pesos ng retailers, so 54. Tsaka meron pa naman po tayo talaga ngayon na 2,200 which is 44 pesos plus 4, 48 po. Dapat po yan ang nakikita sa merkado. Ayon naman sa Nueva Ecija Rice Millers Association, bumababa na ang presyo ng palay ngayon. Indikasyon na unti-unti na ring bababa ang presyo ng bigas sa mga susunod na linggo. Ang laon daw halimbawa, bumaba na ng 2 pesos per kilo. Yung fresh na from the farm ay 25 pesos po. Ngayon po 22 na lang po siya. So expect po natin in less than 2 to 3 weeks. And so, bababa na po yan, mga 2 to 3 pesos. Gradual naman po din yung pagbaba niyan. Habang hinihintay ang pagdating ng mga bagong ani na inaasam makakapagpababa ng presyo, patuloy pa rin ang paghahatid ng mas abot kayang bigas na 38 pesos sa mga piling pamilihan. Para sa mga mahihirap lang to, we're limiting it to 5 kilos per day, no? At hindi naman para sa lahat. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Nabulok ang mahigit 200 sako ng palay sa isang bodega sa Bacara, Ilocos Norte. Nabaha ang mga ito noong bagyong Egay at ang ilan may putik at lupa na. May iba namang palay na sumibol na. Sinusubukan pang ibilad ang ilang nabasang palay para matuyo. Pero hindi na pwedeng kainin ang mga nabulok. Pamilya na disgrasya sa Limay, Bataan at sa Sorsogon naman may 3 sasakyang nagkarambola. Paspasan natin ang iba pang mga balita. Truck, bus at motorsiklo nagkarambola sa Irosin, Sorsogon. Galing Metro Manila at Pamatnog Port ang bus nang masalpok ang likuran ng kasalubong na truck. Nadami rin ang motor na kasunod ng truck. Patay ang rider, sugatan naman ang 14 na pasahero ng bus nang bumangga ito sa puno ng nyog. Hawak na ng pulisya ang driver ng bus na walang pahayag. Sa Limay, Bataan, 3 patay sa pagsalpok ng kotse sa puno. Pauwi na raw ang mag-iinang biktima nang sumalpok sa puno ang sinasakyan nila habang paahon sa pakurbang kalsada. Sugatan naman ang partner ng ina at isa pa nilang anak. Ayon sa pulisya, human o mechanical error sa sasakyan ng posibleng ugat ng aksidente.
kotse sa Santa Fe, Nueva Vizcaya nahulog sa bangin. 4 ang sugatan at dinala sa pagamutan. Base sa investigasyon, nawalan ng kontrol sa sasakyan ang driver habang pababa sa bayan. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Behave! Yan po ang mensahe ng AFP sa China Coast Guard. Ngayong itutuloy na ang paghatid ng rotation at reprovisioning mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Huhulihin daw ng Pilipinas ang mga iligal na mangingisda sa ating exclusive economic zone. Yan ang sanib puwersang tinutukan ni na Joseph Moro at JP Soriano. Nagkakarga na ng yelo ang mga mangingisdang ito sa Palawan para maglayag sa West Philippine Sea. 200,000 piso rin daw ang puhunan nila tuwing papalaot. Sa nakaraan 2 buwan, galing lamang sila sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea na nasa loob ng ating exclusive economic zone. Pagbalik namin yan, may makahuli kami dyan 3 tulinada. Kung malaki-laki ang bintahan, mahalang isda, malaki-laki din kita, mga nasa mga... Pero minsan matagal silang makarami ng huli dahil sa mga barko ng China. Ilang beses nga raw silang dinidikitan ng ilang Chinese speedboat. Siyempre matakot kami, kasi siyempre China na yan. Malaking barko na yan. Siyempre, balik, umatras na lang kami. Ulugi, walang huli. Karaniwang 2 hanggang 3 linggo ang itinatagal sa laot ng mga bangkang pangisdang tulad nito kapag pumupunta sila sa West Philippine Sea. Umaasa sila na makaraos sila sa kanilang pangisda ng walang insidente, lalo pat inanunsyo ng China na tapos na ang fishing ban nila doon. Ang fishing ban ay pinatupad ng China sa South China Sea. Inalis na hating gabi ng Miyerkules. Kaya heto at naglayag na ang mga libo-libong fishing vessels mula China na pinangangambahang aabot hanggang West Philippine Sea. Nauna nang sinabi ng DFA na hindi naman kinikilala ng Pilipinas ang fishing ban ng China at huhulihin daw ang mga iligal na mangingisda sa loob ng ating EEZ. Na lang, basta di lang magkagulo-gulo, sabay-sabay lang pangisda. Huwag lang kami ng harang-harangin kasi siyempre mahirap din kami harang-harangan, mahirap din kami. Wala tayong ikapanglaban sa kanila eh. Sa ngayon, nakabantay ang PNP Maritime Group. May mga sasakyang pandagat din ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard na magsisilbing law enforcers sa West Philippine Sea. Sabi ng isang international maritime law expert, may legal na basihan ang Pilipinas na manghuli ng mga foreign fishing vessel na iligal na kukuha ng likas na yamang dagat sa West Philippine Sea. Under international law, yung may-ari ng EEZ, authorized siya by UNCLOS to take whatever measures are necessary including litigation or including judicial proceedings. So kung huhulihin yung mga barko nila, may kailangan tayong information, dapat ibigay nila yon. Handa raw ang Armed Forces of the Philippines na suportahan ng Coast Guard sa pagpapatupad ng maritime law, kabilang ang panghuhuli ng mga iligal na mangingisda sa EEZ sa West Philippine Sea. Handa rin daw ang AFP na ituloy ang rotation at reprovisioning mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na pinalibutan, hinarang at binomba ng tubig ng China Coast Guard. The Armed Forces of the Philippines is duty-bound to ensure the well-being of its personnel on the BRP Sierra Madre. We are therefore committed to the conduct of another RORE mission for our personnel and to maintain our presence in the Ayungin Shoal. Sa mga iligal at delikadong aksyon ng China Coast Guard, mensahe ng AFP. Behave. They should not do any action that will endanger people's lives. For all the consequences that their singular act will do, the blame will be to them and to the authorities above them. Wala pang tugon ng Chinese Embassy sa pahayag ng DFA at ng AFP. Ang mga leader ng US, Japan at South Korea na umalma sa pag-water cannon ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas, nagkasundong mas palakasin pa ang kanilang defense cooperation sa isinagawang makasaysayang trilateral summit sa Camp David sa Amerika. Sa susunod na linggo naman, magpupulong dito sa bansa ang ASEAN at China para sa Code of Conduct sa South China Sea na mahigit 20 taon nang pinag-uusapan. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano. Joseph Morong, nakatutok 24 oras.
Ayon naman kay Special Envoy to China Teodoro Locsin Jr., may karapatan ng Pilipinas na hindi kilalanin ang fishing ban ng China. At kahit walang sariling fishing ban ng Pilipinas sa ating katubigan, hindi pa rin daw dapat maglayag dito ang kahit anong bansa. Ang hole na nilalaro ng mga bata naging bala na nagpahamak sa isang aso sa General Santos City. Kita sa x-ray result ng aso na nakabaon sa loob ng katawan nito ang holen na ginawang bala ng toy gun. Hindi pa na-ooperahan ang aso dahil kulang daw sa pera ang may-ari nito. Arestado ang lalaking kapitbahay niyang bumaril umano sa aso. Ayon sa may-ari, ito na ang ikalawang beses na ginawa ito ng lalaki. Depensa ng suspect, inuubos daw ng aso ang mga itlog ng alaga niyang itik at inaagawan din ng pagkain ang iba pang mga hayop. Paalala ng mga pulis, huwag manakit ng hayop dahil ito'y paglabag sa Animal Welfare Act. Matapos muling maaresto, balik bilibid at naka-isolate na ang nakatakas na inmate na si Michael Cataroha. Ang mga kubol naman sa bilibid, voluntaryong giniba ng mga inmate. Nakatutok si John Consul. Alinsunod sa utos ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, pinag-iba ang mga personal na kubol sa loob ng mga prison building sa maximum security compound sa New Bilibid Prison. Ang maliliit na kubol ay gawa sa light materials na itinayo sa loob ng mga kulungan para magkaroon ng privacy ang ilang may perang persons deprived of liberty o PDL. 6 na pong mini kubol ang voluntaryong dinemolish ng mga PDL. Tuloy-tuloy ang pagsira ng mga kubol sa iba pang penal colonies sa bansa. So pinatanggal natin yung mga pader, mga pintuan para transparent. See-through na kita natin ilan lang ba natutulog dyan. At kung isa, dalawa lang, dapat yung maximum capacity. Pinadlock na rin ang mga gate na nagkokonekta sa 4 na quadrant sa maximum security compound para pigilan ang pagtawid ng mga PDL. 3 beses na rin sa isang araw nagsasagawa ng head count para tiyaking walang nawawalang PDL. Round the clock na rin ang ikot ng mga rumorondang Bucor personnel sa maximum security compound. Si Michael Cataroha naman na naaresto na matapos iulat na nawawala, naka-isolate sa isang bahagi ng maximum security compound habang umuusad ang investigasyon sa kanyang pagtakas. Sa pagdalahad ni Cataroha sa mga investigador ng Bureau of Correction, ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagkapit sa ilalim ng truck ng basura. Nananatili namang problema ang budget para sa gamot at pagkain ng mga PDL na ayon kay Bucor Director General Gregorio Catapang ay kulang na kulang. May presenta natin sa budget dyan na 70 pesos, kung 70 pesos, pinapil natin na 100 man lang, and then yung gamot from 50 pesos to 50. Unfortunately, hindi ito na isama sa budget. So, kapil tayo kung pwede magkaroon ng additional. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Buhay na buhay muli ang Davao City at dahil po yan sa makulay at masigabong Kadayawan Festival. Ang latest sa Indakan sa Kadayawan sa live na pagtutok ni Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argel? Pia, nasa 2,800 performers mula sa 19 contingents ang kalahok sa Indak sa Kadayawan o Street Dancing Competition na isa sa highlights sa 38 Kadayawan Festival. Mapapainda ka sa Street Dancing Competition ng Kadayawan Festival. Napuno ng cultural performances ang pangunahing kalsada ng downtown Davao. Kung dati, umaga ang indak-indak sa Kadayawan, ngayong taon, ginawa itong hapon para daw makaiwas sa sobrang init ang mga performer na karamihan ay mga estudyante. 6 ang contingents na kalahok sa Davao City School-based category. 13 naman ang contingents sa open category na mula sa iba't ibang paaralan, organisasyon at LGUs sa Mindanao. Ang contest piece ng bawat contingent sumasalamin sa mayamang kultura at tradisyon ng ethno-linguistic tribes at ang kalagahan ng pagdiriwang ng Kadayawan Festival. May 2 satellite competition sites kung saan may 2 minuto ang bawat contingent na mag-perform. Sa Grand Showdown, may 8 minuto silang finale performance sa San Pedro Square kung saan kinakailangang idagdag ng bawat contingent ang official 38 Kadayawan Festival jingle. Nasa mahigit 5 milyong piso ang kabuuang papremyo na ipamimigay sa mga mananalo kung saan 1 million pesos ang matatanggap ng grand winner. May special awards din kagaya ng Best in Music, Choreography at Visual Appeal.
Pia, sa ngayon ay papatuloy pa ang performance ng mga contingent ng open category at bukas ay aabangan ang pamulak sa Karayawan o Floral Float Parade na live na mapapanood sa www.gmaregionaltv.com at sa social media channels ng GMA Regional TV ng alas 7 ng umaga at pag alas 9 ng umaga sa GMA Channel 5 Davao. Yan ang latest. Balik sa iyo, Pia. Daghang salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Kinatulang guilty ang isang nurse dahil sa pagpatay sa 7 sanggol sa England. Base sa investigasyon, pinatay ni Lucy Letby ang mga kaawa-awang sanggol sa mismong ospital na pinagtatrabahuhan niya noong 2015 at 2016. Lumalabas na nilason niya mga baby sa pamamagitan ng pagturok ng insulin o hangin at pwersahang pagpapainom ng gatas. Nabiso siya dahil sa dami ng namatay sa neonatal unit. Nag-eebidensya raw ng mga otoridad ang kanyang notes kung saan sinabi niyang isa siyang horrible, evil person at nagawa raw niyang krimen dahil hindi siya good enough para alagaan ng mga baby. Pero sa pagdinig, itinanggi niya ang aligasyon. Posible siyang sentensyahan ng haba-buhay na pagkakakulong. Nananawagan sa gobyerno ang ilang grupo na tuluyang itigil ang reclamation sa Manila Bay. Dagok-an nila ito sa kaligtasan at kabuhayan gaya ng ilang nangingisda sa Navotas na umaabot na sa Bataan para lang makahuli. Nakatutok si Jonathan Andal. Save Manila Bay! No to reclamation! Di tulad nung nakaraang taon, wala na raw mahuling isda malapit sa Navotas si Mang Judy. Kaya ngayon umaabot na siya sa Bulacan at halos mapunta na sa Bataan, makahanap lang ng isda. Lumaki tuloy ang gastos niya sa petrolyo. Dati gagastos lang kami ng 700, 800, ngayon 2,000 na ang gagastos sa gasolina. Nandun na sa malayo na yung isda. Tingin niya may kinalaman ito sa reclamation activity sa kanilang lugar. Yung mga tinatambak nila ngayon, nabulabog yung mga isda. Posibleng ang maapektuhan ng reclamation ng mga pangisdaan ayon kay Dr. Eugene Herrera ng UP National Hydraulic Research Center. Maharangan kasi ng mga pagtatambak ang pagpasok ng tubig mula sa dagat at makakaapekto sa salinity ng tubig sa mababaw na bahagi. Yung shallow areas of bays are the breeding grounds for aquatic flora and fauna that depend on some salinity levels. So, may ganong environmental para bang effect. Si Mang Ado naman binayaran daw ng 200,000 piso ng isang kumpanya para baklasin ang kanyang tahungan. Dadaanan daw kasi ito ng barko na may kargang buhangin. Wala na kayong magawa, tinanggap na lang namin. Tayo kami ng wala rin. Ibang hanap buhay, talo pa rin. Ang dating may-ari ng tahungan, trabahador na lang ngayon sa ibang may nakatayo pang baklad. Ang ibang residente sa Navotas, baha naman ang kinatatakutan sa reclamation. Buong Bulacan ay state of calamity dahil sa baha. Ayaw naming madamay na itong aming lugar maging ganun din. Kanina nagkilos protesta ang grupong pamalakaya sa Navotas sa tabi ng Manila Bay. Panawagan nila maglabas na ang gobyerno ng batas o executive order at hindi verbal lang ang suspensyon ng mga reclamation projects sa Manila Bay. Hindi raw kasi sila mapapanatag hanggat natatanaw nila ang mga malalaking barko na may kargang mga buhangin na banta sa kanilang kabuhayan. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang DENR tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Nagsagawa ng voting simulation ng COMELEC sa 2 mall sa Maynila para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ay kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, convenient, safe at secure ang mall voting. Maiwasan din daw ang vote buying. Anya, botohan at bilangan lang ang gagawin sa mall habang sa mga presinto sa paaralan ang canvassing. Ang mall na gagamitin sa eleksyon hindi dapat pag-aari ng political family o ng isang politiko. Umaasa ang COMELEC na magkakaroon na ng mall voting sa buong bansa sa eleksyon 2025. Trending online ang guesting ni Kapuso comedy genius Michael V at Marilyn Reynes sa It's Showtime. What's up, madlang people? Amazed ang netizens at madlang people sa anilay historical na pagbisita ni Bitoy at Mane sa programa. Nakisaya ang dalawa sa 56th birthday celebration ng It's Showtime host at singer-songwriter na si Ogie Alcacid. May song number pa sila.
More than 3 decades na raw ang friendship ng tatlo kaya di naman nawala ang puwelang biruan. Kinagiliwan din ang paghaharap ni Bitoy at Vice Ganda. Biro ng ibang netizens, magka-collab sana ang dalawa na tinawag nilang comedy icon. Long weekend mga kapuso at syempre, Ivan, what is gala kung walang food trip? Naman, automatic yan. May isang restaurant po na ang inihaw. Abay, hindi karne, kundi gulay. Abot kaya namang mala vegetable tempura ang mabibili sa isa pang kainan. Pwede subukan yan. Kung saan tayo makakakain yan, alamin sa pagtutok ni Von Aquino. Sa restaurant na ito sa Quezon City, ang espesyal na hinahain, grilled gulay. Hinuhugasan at hinihiwa muna ang mga gulay. Saka iihawin. Pinapahiran ito ng vegetable oil at special spices hanggang makuha ang tamang luto. 25 to 50 pesos ang bawat serving ng grilled gulay. Espesyal din daw ang pampalasa nito na gaya sa mga grilled gulay sa China. Yung Xiaokao po doon sa China, may mga iniihaw po talaga silang gulay. So dito po sa Pilipinas, bali nag-isip po kami ng babagay na sa secret spices namin, katulad ng pechay, kalabasa, talong, at marami pang iba. Parang hindi ka kumakain ng gulay. Parang karne yung kinakain mo kasi sobrang tasty niya. Grilled is a better option when eating. It's also our family principle to eat vegetables. Healthy siya. Wala naman, saka wala kang walang negative sa vegetables. The lasa is good. Hindi siya yung burnt flavor. Sa Mandaluyong City naman, may pritong halo-halo. Kariton business yan ni Connie na naisip niya nitong pandemic. Pero imbes na mga prutas, sari-saring gulay ang sahog. Pagkalubog sa special breading, diretso deep fry na. Katulad daw ito ng vegetable tempura na nakikita niya sa mga mamahaling restaurant. Uso na ngayon, sikat na ngayon yung yumaman doon sa crispy kangkong. Yung talbos kamotoy, pwedeng gawin na style crispy kangkong. Lulukutin naman para maiba. Crispy, malasa yung breading niya, pero malambot yung loob. Sarap. Perfect pang merienda. Di ba, Ate Kuya? Para sa GMA Integrated News, Von Aquino nakatutok, 24 oras. Professor Jack goes to JRU. Face-to-face na nga na nakapagbigay ng advice si Jack Roberto sa ilang taga Jose Rizal University. Naroon ang aktor para sa kauna-unahang Sparkle Caravan Campus Tour. Yan ang chika ni Katati Bayan. Ang tila official dance na anti-silos o anti-selos class ni Jack Roberto, hindi na lang online. Face-to-face na rin. Dinala ni Prof. Jack ang kanya anti-selos dance moves sa literal na JRU, hindi Jack Roberto University, kundi Jose Rizal University. Sinamantala rin ng mga taga-JRU ang pagkakataong humingi ng advice kay Jack. Nagsiselos ng walang karapatan. Baka kailangan lang ng label yan. Thankful si Jack na bentang-benta at relate ang marami sa anti-silos niyang paandar. Professor Jack, hingi po ko na advice. Dapat po bang pagselosan si ex? Pagka ganyan, kailangan lang ng trust kasi baka friendly lang. Pero ang dahilan talaga ng pagpunta ni Jack sa JRU ay para sa kauna-unahang Sparkle Caravan Campus Tour ng Sparkle GMA Artist Center in partnership with GMA Synergy and NCAA. Isa ang The Missing Husband star sa panel na nakipagbatuhan din ng linya sa mga nag-audition. Baka hindi natin alam, di ba? Maka-discover tayo ng mga future Sparkle star natin dito na makakatrabaho ko rin soon. So excited ako to meet everyone. Impressed si Jack sa galing sa pag-arte, pagsayaw at pagkanta ng auditionees. Nakisaya at tanghara na rin doon si The Clash Season 5 winner Rex Baculfo. Katati Bayan updated sa showbiz happenings. At yan po ang mga balita ngayong Sabado. Ako po si PR Canghel. Ako po si Ivan Mayrina para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan.
Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.